Amen. So, kanina po, naguguluhan pa rin po, hindi ko alam kung itutuloy po ba yung Exodus chapter 34 or gagawin ko yung pinapagawa sa akin ni Lord na magte-testimony po ako ngayon. Amen. Kasi ang Diyos po, alam ko po kapag nangungusap po siya sa atin, lalo na po sa akin, at alam ko din po kung hindi ko po yung sinusunod. And I believe one of the reasons kung bakit hindi talaga nag-work yung PowerPoint or yung projector ay para nga po mangyari itong pagte-testimony ko ngayong araw na ito. Especially that we are celebrating the recognition of honor students, of awardees, and graduates today. Amen. This is just once a year that we celebrate the recognition of our honor students, of our graduates, and lahat ng mga awardees natin. So, pwede pong tumayo ngayon yung ating mga a-awardan. Kasi I believe the list ay naka-28 po. Yung tatayo ngayon sa harapan para parangalan sila ng ating Panginoon. Pwede na pong tumayo ba yung mga ibang? 29 na sila. Pwede po kayong tumayo ngayon para makita-kita ko kung kumpleto po yung attendance nyo. Amen? Palagpakan po natin si Lord sa tuloy ng mga a-awardan. Amen. Praise the Lord. Ayan. Amen. Kakaiba ang school year na ito dahil talagang, thank you, pwede na po kayong opo. Dahil talagang nagkaroon ng pandemya at naging iba ang pamamaraan ng pag-aaral ninyo. Amen. Instead of everyday tayo po ay nasa school, tayo po ay parang nag-work from home, di ba? Kasi modular po. Amen. Ito po. So, this is my testimony of how the Lord has become the light of my life. Kaya po yung verse natin kanina, amen, yung John chapter 8 verse 12, ilabas po natin ang ating mga Biblia at basahin po natin ang John chapter 8, specifically yung verse 12 po. Amen. Ano po ang pinakapamagat dito sa Bible nyo? Pakilabas po yung mga Bible nyo, kahit digital man po yan. John chapter 8, mag-start po tayo sa verse 12. Ang title po nito sa Tagalog ay Ang Patotoo Tungkol kay Jesus. Amen? Ang Patotoo Tungkol kay Jesus. Verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na maglalakad sa kadiliman. Napakaganda po ng verse, no? Tayo po ay sumandaling manalangin. Yes, so Heavenly Father, maraming salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magsalita at mangusap po sa aming lahat ngayon. Kung na po ang magturo at mag-inspire po sa amin. At nawa ikaw po ang makitaas at makita sa mensaheng ito at hindi po ako, Panginoon. Pakita mo po ang iyong katapatan at ang iyong grasya sa aming lahat sa pamamagitan po ng mensaheng ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. I hope na maiksi lang po yung message natin. This is just an inspirational message of how the Lord has been so gracious sa akin po, especially po, na magpapatotoo po tungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko po. Amen. Itutuloy ko po yung verse. Sabi po ulit sa verse 12 ng chapter 8 ng Book of John, ang patotoo tungkol kay Jesus. Para makita po natin yung entire context po nung ano. Sabi po niya, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. So si Jesus po ang nagsasalita dito. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na maglalakad sa kadiliman. Verse 13, sinabi sa kanya ng mga Pariseo, Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Imagine, nagpapatotoo si Jesus kung ano yung magiging role niya, kung ano yung gagawin sa kanya ng Diyos. But
the Pharisees are discrediting Him. In a way, parang, hearsay lang yan, galing lang yan sa'yo. Itinataas mo lang yung sarili mo. So now, the Lord is talking to me na, parang sometimes yun kasi yung naiisip ko, I don't wanna testify kasi I feel like baka isipin ng iba nag-brag ako, baka isipin ng iba tinataas ko yung sarili ko. So to tell you honestly, ayoko po talagang gawin ito, pero the Lord has been so consistent in speaking to me even kanina nung nasa pastor's office po tayo at binasa ko po yung pinaka-last part nung message po na ginagawa ni Lord. Ulit sabi sa kanya ng mga Pharisee, sabi nila kay Jesus ikaw lang ang nagpapatutuo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ang ganyang patutuo. So that's how these Pharisees, these people are persecuting Jesus. And that's how I felt when I was preparing this message. 14. Sumagot si Jesus, kung nagpatutuo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi. And right now, I could really feel and relate to this statement of Jesus. And I would like also to tell you na kung magpapatutuan ako tungkol sa aking sarili, totoo yung aking sasabihin. And it is for God's glory. Sabi ni Jesus, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Amen. Praise the Lord. Ngunit hindi mo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Praise God. At humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang pagtotoo ng dalawang saksi. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin. So, as I read the passage, talagang nakaka-relate po ako ngayon dito kasi like I said, ang number one po na consideration ko dito sa message is baka the people will think that I am bragging or tinataas po yung sarili ko, but that's not the point here po. Naalala niyo po noong 2020 na sa part ng message sa part ng program natin or ng service natin, nagkaroon tayo ng tinawag na testimony time. Naalala niyo po, 2020, in the entire 2020, nagkaroon tayo ng bago ang message, meron ko na magta-testimony. Na-experience mo yun, Ate Marnie, na-experience mo yun, Ate Esther, amen? Even si Auntie Sister Tanya, narinig ko yung testimony niya kung paano sila naging Kristiyano. Right? Ate Beth, na-experience mo ba yun? Nung nagtumayo si Auntie Baby, tumayo siya dito. Nalala na yun, yung magta-testimony muna yung isang member kung paano kumilos si Lord sa kanya, tapos message. Kaso naputol yun. Amen? Dahil halos lahat nag-testimony na wala lang tayong bata na mag-share. Pati si Micah, nag-share ka Micah, di ba? Amen. So, na-realize ko, halos lahat nag-share na, pero ako hindi pa ako nag-share. Yun yung na-realize ko. At sabi ko, nag-a-align yung mga event kasi today, this is somewhat related or connected sa event natin ngayon. Kasi ngayon po, recognition nga po ng mga a-awardan. And I would like to share with you my journey kung paano ako tinawag ni Lord, starting from the time na ako po ay nag-aaral nung elementary hanggang sa ako po ay maging abogado. Amen? So, I hope that you will see the goodness of God and the grace of God sa walk po ng aking pagiging anak ng Diyos. Amen. So, ako po ay pinanganak yan. So, kung maalala mo kayo, ako po ay pinanganak noong December 30, 1987. So, 1987 po ako pinanganak. Sino na po ang mga buhay na noong 1987, December 30? Pakitaas nga po yung kamay. Amen. So, yan po yung mga nauna sa akin. Sino po yung mga hindi pa ipinapanganak ng December 30, 1987? Marami din, no? Na hindi pa ipinapanganak. So, 34 years old na po ako ngayon at 35 na po ako sa December. At ang tatay ko po ay si Luis Oviedo Sr., yung gwapo din po na pumunta dito.
Amen. Naminig niyo lang po si Papay, di ba? Hello po Papay, shoutout sa iyo. I hope nanonood pa rin kayo. Okay po yung live natin. At ang mamay ko po ay si Tita Oviedo. Namit niyo na rin po siya ngayong taon. Praise God. After 10 years na hindi po kami nagkita. So ako po ay anak ni Luis Oviedo at Tita Oviedo. Amen. At kung titignan ko po yung mga ibang tito ko or uncle ko sa family po ng papa ko, makikita ko po sa family po namin na isa po kami sa mga hindi po masyadong pinalad when it comes sa finances. Amen. Kung ikukumpara ko po yung pamilya po namin sa mga kapatid po ni papay ko, like yung mga kapatid niya na abogado, yung mga kuya niya na doktor, yung mga kuya niya na accountant, kuya niya na ate niya na mga principal, ganon. Isa po kami sa hindi ganon kapalan. So, I would really be honest that nung time po na yun, kasi hindi naman po kami lumaki sa yaman, amen? Hindi po kami pinanganak na mayaman po, amen? Hindi po kami ganito noon. Kaya I know marami pong makaka-relate sa atin kasi na-realize po namin yung sa family po namin yung inuutang po namin yung pagkain po namin. Bakit na mo, bisa pala ito naiiyak ko. Kasi actually habang ginagawa ko ito naiiyak ako kasi sabi ko, Lord, bakit mo ito gusto ko? Bakit gusto mong sabihin ko ito sa mga taga-AGC? I would like to be very honest with you na tumating po ako sa punto noong bata po ako na sabi ko, sana ang mama ko na lang si ganito, sana ang papa ko na lang si ganito, kasi bakit ganito pa yung mama at papa ko, ang hirap-hirap namin. Ewan ko kung na-feel yun ni ate lang, doon, pero pag nakikita namin yung mga sa pag nakikita ko yung mga pinsan ko na lahat ng gusto nila, ibibigay ng nanay nila. Kapag mag-aaral sila, kaya silang pag-aralin, pero kami hindi. Naiingit ako at kine-question ko na bakit si mama yung mamay ko, si papa ko. Alam ko nanonood si mama at papa ngayon, hindi ko to sinasabi para i-down sila. Sinasabi ko ito kasi gaya na sabi ko, nakita ko po yung kabutihan ng Diyos sa aming family. I'm sorry, pero dumating talaga ako dun sa punto na sana ang mama ko na lang si Auntie Alice, yung tita ko na principal, kasi yung mga anak niya, pagbibilan niya lagi ng mga bagong sapatos, bibilan niya lagi ng mga bagong damit. Kami, si mamay ko wala siyang pambili kasi parami po kami magkakapatid. 10 po kami, 9 at pang 7 po ako. Amen. Ang pangalan po namin si Kuya Voltaire, asawa na po si Ate Antoinette, nakita niyo na po siya. Pangalawa po si Pastora Rona. Si Ate Rona po yung pangalawa namin, asawa na si Kuya Noel. Pangatlo po si Sister Rosefina, yung nasa US po, na nurse po ngayon. Pangapat po si Sister Pilar. Eh, umiiyak na siya. Si Sister Pilar, pangapat po yan. Panglima po si Kuya Goodboy, yung nakikita niyo po dito na poging-pogi dito. Kuya namin, nahirap i-invite. siya po yung panglima. Tapos pang-anay po si Sister Lucy. Kaya praise God ngayon kasi nag-exit na siya, may baby na siya, at babae po yung baby niya na nalito-lito kami sa Huwag na lang ang hindi. Ay, hindi naman tayo matanggap na babae. Praise God, they will be done. Kaya siya yung pang-anim, at ako po yung pang-7. Ako po yung pang-7 na anak. At pang-8 po si Mary Ann, yung nagka-cancer po. At pang-9 po si Eric, yung bunso namin na nasa Amerika. So, ayun, lumaki po kami sa hindi po talaga mayaman po na family. Na-experience ko po yung lunch po, wala po kami pera, kailangan po namin umutang. Kasi kung di po kami uutang doon sa mga karinderya, wala po kami kakainin. So, umuutang po ako mayroon po kasing 3 karinderya sa tapat ng bahay namin. Kapag umutang kami doon sa isang karinderya, kinabukasan sa kabilang karinderya naman. Susunod yung pangatlong karinderya. Para hindi lagi-lagi sa isang karinderya kami umutang. Tapos si mamay ko po, meron po siyang convenience store. Ano po yung convenience store? Garita. Meron po siyang garita. Convenience store para medyo social.
Ayan, meron po siyang garita. Tapos, doon po sarap ng bahay namin, praise God, kasi nung pinapagawa yung mga Diamond Ace, doon din po kumakain yung mga trabahador. Tapos naungutang sila ng merienda nila hanggang hindi nila babayaran. Ganun pala yung mga iba. Hindi, joke lang. Pero, praise God. Ayan. And, ako po ay nag-aral ng elementary sa West 1. So, West Central Elementary School 1. Sino po yung mga nag-aaral sa West 1 dito? Pakitaas yung kamay. Amen. Nag-graduate ng West 1. Taong 1994 po ako pumasok doon. 1994. Ano na po ang estado nyo sa buhay noong 1994? May asawa na ba kayo? May anak na ba kayo? Hindi pa rin kayo pinapanganak. 1994, grade 1 pa lang po ako. Okay? Hindi po ako nag-kinder or nag-daycare. So, hindi ko po na-experience yung moving up ng mga kinder or ng daycare. Sino po yung mga na-experience ang mag-kinder dito or mag-daycare? Na-experience niyo po ba, Ate Joanne? Hindi, di ba? Kasi nung panahon namin, hindi naman siya required. So, grade 1 agad. At the age of 6 years old, wala namang mga kinder noon. Ayan, so, in other words, magmula 1 to 5 years old, hindi ko po na-experience mag-aral. Hindi po ako tinuruang magsulat, hindi po ako tinuruang magbasa. Kasi di ba, usually yung mga ibang magulang, tuturuan ng magbasa yung anak nila sa bahay pala, kahit hindi pa sila grade 1. Di ba? Hindi ko po na-experience yun, yung tinuruan ako magsulat ng hindi pa ako nag-aaral or magbasa. Noong grade 1 po ako noong 1994, doon lang po ako natutong magbasa at magsulat. Kaya nagpapasalamat ako sa teacher ko, si Ma'am Diga. Ewan ko kung buhay pa siya kasi yung teacher ko noong grade 1. At talagang na-amaze ako sa galing niya, sa husay niyang magturo na natuto talaga akong magbasa at magsulat. Diba? Kasi sa umpisa, sasabihin ang sound ng bawat letter. Kapag A, B, K, D, D, di ba gano'n? Diba? Tapos pag didikit-dikitin mo yung sound ng letter, mapropronounce mo siya. Ganun pala yun. Ang galing. Diba? Kaya nga, diba, hindi mo siya mabasahin na A, B, C, D, kundi babasahin mo yung sound A, B, K, D. Diba gano'n? Tapos pag didikit-dikitin mo yung sound, parang pag nakita mo yung M, A, M, A, ma, ma. O, diba? Ang galing, no? Ayun. So, nung grade 1 po ako, ang hapad pala nung kwento po. Ayan. Praise God. Takot po akong pumasok nang walang nagbabantay sa akin. So, binabantayan po ako minsan ni mamay ko, minsan ni Ate Kupinang, or minsan ni Ate Rona. Although si Ate ng grade 3 ka na nun, di ba? Nung grade 1 ako. And, nung grade 1, nung elementary pa lang po ako, alam ko na po na meron po akong sakit sa puso. Kasi meron po akong congenital heart disease. So, ipinanganak po tayo na may butas po yung ating puso, inborn na po yun. Amen. So, di ba alam niyo naman kapag elementary, kapag PE, ang laging tanong dyan, sino yung may mga asthma dito? Sino yung may mga PE? May mga PE. May mga sakit sa puso dito. Ganon yung tanong, di ba? Kaya pag nagtaas na ako ng kamay, alam na nila, hindi ka nila isasali sa mga games or sa mga laro na magtatakbuhan or mapapagod. Amen. Hanggang one time, I believe grade 5 po ako noon, dahil sa sobrang gusto ko pong tumakbo. Tumakbo po talaga ako. At hindi ko alam, nanonood pala si Auntie Alice. Yung tita po namin na assistant principal na siya nung time na yon. Although si Auntie Alice, teacher ko po siya nung grade 3, tapos nung grade 5 po ako naging assistant principal siya. At yun, tumatakbo po ako. Talagang binilisan ko po, hindi ko alam nakikita niya po ako. At sinubukan niya ako kay mamay. Sabi siya, anak mo, nakita ko, lumasak ko, ang laki-laki pa nung cookdown niya, sabi niya, yung ang laki doon ng step niya. Kasi talagang binibilisan ko, kasi ito may ibibit tayo. For example, sa first grading, natakbo mo lang ng ilang minuto yung ganong kahaba. Dapat sa second grading, mas maiksi mo siyang matatakbo. Sa third, di ba gano'n, yung tinitignan kung bumibilis yung speed natin. Kaya, tinatimer lang tayo pagtatakbo, di ba? Kailangan sa susunod, mas mabilis na yun. Mas maiksi mo na lang siya natakbo para mas mataas yung grade mo sa PE. Di ba? Siyempre, ayaw ko rin na mababa yung grade ko, yung mga kaklase ko, mabibilis sila tumakbo. So, nakikipagsabayan din po tayo. Amen. Tapos,
hindi ko maalala, hindi ko makalimutan, nung grade 4 ako, lagi po ako nag-aral sa church, sa Catholic Church po. Bakit? Kasi yung teacher po namin, yung advisor ko po, nire-require niya na every Sunday, dapat pipirmahan ng pari yung notebook namin para may pruweba na nagsimba kami. Okay? May ganun kami teacher, grade 4, na meron kaming notebook na kanya-kanya kami, tapos every Sunday, for example, dito ka mag-a-attend. Pag umattend ka, dapat pipirmahan niya ni pastor. Okay, may date, tapos pipirmahan ni pastor or ng pari para pruweba na nung Sunday nagsimba ka. Kasi pagdating ng Monday, titignan nyo ni teacher. At titignan niya kung may pirma ng pastor niyo o ng pari niyo. So, doon po ako laging nakaka-attend ng Sunday service sa Catholic Church. At talagang na-inspire po ako sa pari at gusto ko pong maging pari. Opo, naging pangarap ko po na gusto ko pong maging pari, na gusto ko nagaganon-ganon ako ng insenso. Tapos nagpapakain ng nung ostya, gano'n sumilong ng ng wine, gano'n, tapos maraming fruits na nare-receive, tapos nagbibinyag, gano'n. So, nagkaroon po ako talaga na, kasi si mamay ko mismo, anak, paglaki mo dapat maging pari ka, gano'n. May gano'n din siya kagustuhan na magkaanak ng pari, kasi si mamay ko po napaka-active niya po sa church. Meron silang tinatawag na group, yung Holy Trinity ba yun? Yung naka-white sila, tapos naka-pelo sila. Regular din sila na nag-attend ng gano'n. Amen. So, nag-graduate po ako ng high school 2000. Amen. So, 2000, nasaan na po kayo? Pinanganak na po ba kayo ng 2000? Ay, elementary pala, sorry. Nag-graduate ako ng elementary 2000. Sino po yung buhay na ng 2000? Grade 6 pa lang ako noon, okay? So, pumasok po ako ng City High 2000 hanggang 2004. Okay. Di syempre tayong mga estudyante, napagod na tayo ng 6 years sa kakaaral, tama? Tapos mag-aaral na naman tayo ng 4 years sa high school. Pagdating ng high school, pumasok sa isip ko yung idea na nag-high school ba talaga yung mga magulang ko? Nag-high school ba talaga yung tatay ko, yung nanay ko? Nag-high school ba talaga yung mga atit kuya ko? Kasi parang hindi ko ma-imagine kung paano nila na pagtagumpayan o natapos yung high school. Tama? Na ang point ko po dito, ilagay niyo po yung paano sa panahon na kayo ay nasa elementary pa lang or high school pa lang at napapagod kayong gumising araw-araw ng alas 6 or 7 a.m. para pumasok everyday at umuwi kayo usually 4 to 5 p.m. na halos buong araw nyo nasa eskwelahan kayo na nakaka-torture yun, di ba, Ate Marnie? Kaya hindi pa nakaka-torture yun kasi di ba? Kasi ako bilang estudyante, kaya I guess nakatulong yung mga semestral break, kasi di ba kayo may semestral break na sa high school, elementary, tapos nagka-pandemic pa. Kasi feeling ko kailangan yun sa mental health, yung mag-relax na hindi puro ganun. Kasi I believe hindi lahat ay sa loob ng eskwelahan lang natin matututunan. Marami tayong matutunan sa experience natin sa buhay at sa kung saan man tayo dadalhin ng ating Panginoon. Amen. So, doon experience nyo rin ba yun? Yung time na parang hindi nyo ma-imagine kung paano graduate ng college, yung mga kakilala nyong college graduate. Diba? Kasi nakaka-burn out na, alam mo, na pagtapos mo ng high school, hindi ka pa rin titigil sa pag-aaral kasi magko-kolehiyo ka pa, di ba? Or mag-vocational ka, or tuloy-tuloy yung pag-aaral. Amen. Tapos, nung panahon po na yun, kaya din po ako aral ng aral kasi natatakot po ako na I'm sorry sa sasabihin ko, I hope hindi kayo ma-offend kasi mababago po itong message later. Dumating sa punto ko na sa buhay ko na natakot po ako na maging tricycle driver. Okay? Kasi po yung kuya ko po, tricycle driver po yun, yung panganay namin, tapos yung lalaki din po si Kuya Luis, nag-tricycle din po siya. So, kaya po ako nag-aaral, kasi sabi nila, pag mag-aaral daw tayo na mag-aaral, magiging maganda yung buhay natin. So, aral ako ng aral kasi ayoko ko maging tricycle driver, gano'n, di ba? Parang arrogant pa. Parang masyado nating minamaliit yung mga ganong tao, or yung mga nagka-carpentero, or yung mga nagbebenta ng sa tindahan, ng sari-sari store. But you know what, later on, gusto kong sabihin ngayon, no? Na-realize ko na
aanhin mo yung katagumpayan sa pagkakaroon ng dami ng pera mo kung hindi mo naman kapiling or kasama ang Diyos, di ba? Alam niyo po nung naging Kristiyano ako, as in like super talagang kilala ko na po si Jesus, nagbago po yung pananaw ko sa mga tricycle driver. May one time po na habang nagbibiyahe po ako, tapos nakita ko po yung mga tricycle driver na nakapila, sabi ko, ano ngayon kung tricycle driver sila, pero nakakatulong sila ng mahimbing kasi meron silang contentment sa presensya ng Panginoon, di ba? Kaysa naman sa ang taas-taas mo na abogado ka, pero wala kang ginawa kundi mag-ipon ng pera at hindi ka nag-serve kay Lord. Nakita niyo po yung difference? Parang sometimes kasi sa buhay, nung nakita ko na po yung purpose ko na dapat pala ang ipaparangala na yung Panginoong Diyos, parang nabago po talaga na hindi ko na ginustong magpayaman, hindi ko na talaga aim na magkaroon pa ng bahay at lupa, yung kung ano na lang ibibigay ng Panginoon. But of course, sa ating mga kabataan, you dream as much as you can. And may the best profession you can be as God's will or provision may happen sa inyong buhay. Pero ang point ko po is that huwag po natin mamalitin yung mga ganong tao kasi lalo na po kung na kay Lord sila. Kasi at least sila nakakatulong po sila ng mahimbing dahil alam nila kung saan sila mapupunta. Kung malakutan man sila ng hininga. Di ba? At ang importante, nakakakain sila ng 3 times a day, nakakapag-provide sila sa family nila. At doon pa lang, alam nila sa pagkilos nila, sa pagdadrive nila, or sa pagkakarpentero nila, kasama at kapiling nila ang Diyos. Kaya nagiging magaan yung pagtatricycle nila, nagiging magaan yung pagtatrabaho nila. Amen. And that is applicable sa lahat ng trabaho, not just to them. Nakita niyo po yung point. Ikumpara niyo po yung isang tao na simple ang buhay, pero nasa Diyos. Compared doon sa isang tao na ang yaman-yaman, pero wala ang Diyos sa buhay nila. Nakikita niyo po yung point. Amen. Praise God. Hanggang sa ako po ay nag-graduate ng college, ng high school sa City High ng 2004. So siguro pinanganak naman na kayo may ng 2004, pinanganak ka naman. Amen. So 2004, first year college na ako, tapos na ako sa City High. Amen. Tapos doon sa experience ko po sa college, ito po. First year po, ang first course ko pala accountancy. Amen. So nag-enroll po ako ng accountancy. Tapos, nung first week po ng pasukan namin sa college, sa UPAM, nagka-chest pain po ako. Nagka-chest pain po ako, nagpalpitate po ako, kasi po everyday po ang inaakyat ko po ay 5th floor. Kasi ang first subject ko po ay 5th floor. First subject, syempre late pa akong kasi kami po, naglalakad lang po kami magmula sa bahay namin hanggang sa UPAM. Everyday yun, hindi po kami nagka-tricycle, hindi po kami nag-jeep, lalo na po ako nakakuripot ko po. Talagang lalakarin ko po yung bahay namin hanggang yung papunta pa uwi. Kahit na nag-aaral po ako ng City High, nilalakad ko po yun everyday. Hindi po ako nag-jeep kasi sayang po yung 6 pesos. Nasasayangan po talaga ako. Ayun, so, nung pag-akit ko po ng 5th floor, nung first week po, nag-chest pain po ako. At pag uwi ko po ng bahay, nahirapan po akong huminga. Nahirapan po akong huminga hanggang sa si mamay ko po, dinala niya po ako sa ospital. At doon na nga po, nakita po nung doktor ulit yung, kasi nagpatuloy ko ako ulit, yung butas sa puso ko. Yung sakit ko sa puso, congenital heart disease. Kung kaya ang in-advise po ng doktor, mag-stop po ako ng pag-aaral. So, pinahinto po ako sa pag-aaral ng doktor po na yun. Sabi niya, magpahinga ka. Kung kaya, alam ko po yung feeling ng mga estudyante na sila po, hindi po sila nag-aaral, pero yung mga kabatch po nila nag-aaral. Amen? Di ba? Masakit po yun na nakikita mo yung mga kasabayan mo nung high school, elementary na nag-aaral sa kolehiyo, pero ikaw, hindi ka makapag-aral. Lalo-lalo na siguro kung ang dahilan ay dahil wala kang pangbayad ng tuition fee. Amen. Napakasakit yun sa isang estudyante na gusto niyang mag-aral pero hindi kaya ng mga magulang niya. Kaya ito po ay challenge
sa mga batang kayang-kayang pag-aralin ng magulang nila, pero ayaw nilang i-grab yung opportunity para mag-aral. Amen? Kasi may mga bata na hindi nila na-realize yun na well off yung family nila, kaya silang ipadala sa mga school, university, pero ayaw nilang mag-aral. Amen? Amen. May mga kakilala po pa tayo, may mga taong ganun po, di ba, na kaya po silang pag-aralin pero ayaw po nilang mag-aral. Pero hindi natin nakikita, may mga bata na gustong mag-aral pero hindi po kaya. Ayan. So, nag-stop po ako ng pag-aaral ng isang STEM. At napakasakit po sa parte yun ng buhay ko na feeling ko hindi na po ako magkukolehiyo. Feeling ko po magiging unemployed na po ako. Feeling ko hanggang high school graduate na lang po ako. Kasi ang mama ko po, high school graduate po siya. Tapos ang papa ko po, second year college po siya sa accountancy. Pero nag-work din po siya agad. Kasi noon, madaling makahanap ng trabaho kahit hindi pa tayo. Noon, mga 1960s, 1970s, kahit hindi ka college graduate, basta graduate ka ng high school or college student ka, dahil sa daming trabaho, makakahanap tayo ng hanap buhay. Amen. Pero sa panahon ngayon, medyo mahirap. Minsan kailangan nagmamasteral pa or nag-doctorate pa para makuha natin yung posisyon. So ang nangyari po, praise God, kasi after one sem, nung sinabi na po ng doktor na pwede na po akong pumasok, tinawagan din po ako nung tito ko na abogado at sinabi niya po, mag-abogas siya daw po ako. So hindi po kasi alam ni Uncle Boy, yung tito po namin na namatay last year, na college na po ako. Kasi gusto niya din pong magkaroon ng abogado sa family. So si Uncle Boy po ang isa sa halos nagpaaral sa aming magpipinsan. At si Auntie Lina po yung isa na tita po namin na halos lahat ng pamangkin niya pinag-aral niya. Halos buong buhay niya, sinakripisyo niya para maging maayos yung buhay ng mga anak ng kapatid niya. Amen. Kasi nga si Papa ko, sa dami namin magkakapatid, hindi kami kayang pag-aralin. So yung tita po namin na yun, si Auntie Lina, praise God, tapos si Uncle Boy, ang ginamit talaga ng Panginoon para kami makatungtong ng kolehiyo. Amen. Di ba, Ate Joanne? Kaya, again, that's God's grace. That's God's grace. Kung wala tayo sa Panginoon, iisipin natin na kaya tayo naging ganito kasi pinag-aral tayo, tito na yun, pinag-aral tayo ng tita natin na yun at hindi ng magulang natin, di ba? Kung wala tayo sa Panginoon, hindi natin alam kung sino ang talagang kumikilos at sino talaga ang may plano sa buhay natin, di ba? Kasi habang ginagawa ko po itong message at nagre-reflect po ako doon sa sitwasyon po namin doon, kita ko po, napakaklaro po talaga na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi syempre kung babalik po ako nung pinatigil ako ng pag-aaral, bakit alam ko ba doon na magiging abogado? Ako hindi po, di ba? Bakit? Nung pinatigil po ako ng pag-aaral, alam ko po ba na makakapagtapos po ako ng kaliliit? Hindi po. Pero napakasarap pong balikan nun dahil nakita mo po yung kabutihan ng Diyos na talagang pinapakita na totoo siya at buhay siya kung susunod lamang tayo sa Kanya. Amen? Basahin nga po natin ulit yung John chapter 8, verse 12. Sabi po sa John chapter 8, verse 12, muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Amen. So natapos po ako ng college, praise God, sa eksaktong time na dapat graduate na yung batch namin, 2008. In other words, nahabol ko po yung mga kabatch ko. Kasi kahit nag-stop po ako ng isang semester, every summer po, nagsa-summer class po ako. Kasi hindi naman po required sa course ko yung summer class. But praise God, dahil sa summer class na yun, kinuha ko lahat ng mga hindi ko nakuha noon. Kaya nahabol ko po yung mga kabatch ko. Kaya nakagraduate po ako ng 2008. Amen. 2008, graduate na po ako ng kolehiyo. Nasaan na po kayo noong 2008?
Ano na po kaya ang itsura niyo? Pinanganak na kabaksa pa si Diane 2008, hindi pa wala pa siya. Okay, so 2008, pumunta na po ako ng Baguio dahil doon po ako mag-aaral ng law. Amen. At praise God dahil si Uncle Boy po yung nag-provide ng tuition fee ko po at lahat ng expenses ko po sa titirhan ko, sa pagkain ko po doon sa law school. Kaya alam niyo po, napaka-sarap mag-aral kung may mga taong gano'n na ibibigay lahat ng pangangailangan natin para tayo makapagtapos. Amen. Bakit ko po yung sinasabi? Kasi nakita ko po yun sa panganay namin, si Kuya Voltaire. Si Kuya Voltaire kasi gusto ng tito ko din na maging doktor siya or maging abogado din siya. So talagang si Kuya Voltaire, yung panganay po namin, hello, shout out kay Kuya, talagang spoiled yun when it comes sa kung saan niya gusto mag-enroll, kung saan niya gusto mag-aral. Nag-enroll siya, gusto lang sa medtech, sa halos lahat ng course, in-enrollan niya. Pero, okay, so sa akin po, ginanap ko po yung opportunity na may taong ganun, praise God. At nakita ko po na hindi po aksidente na dinala po ako ni Lord sa Baguio. Kasi doon ko po pala siya makikilala. Sa Baguio po pala makikilala ang Diyos. Lalo-lalo na po si Jesus. Kasi po nung nag-Baguio po ako na nag-aral na po ako doon ko po unang naramdaman yung parang feeling ko OFW po ako. Feeling ko po OFW ako kasi alam niyo po, napakasakit po sa dibdib na pupunta ka sa isang lugar habang kayo ay nagre-reunion. Yung may party, may celebration sa bahay niyo, pero kung kailangan mo umalis kasi mag-aaral ka nga sa ibang lugar. Grabe ang natin Baguio 2 hours lang yun, kung sick pa ako doon. How much more yung mga nag-OFW na after 1 year, 2 years pa sila babalik ng Pilipinas, di ba? At sasakay pa ng eroplano. So alam niyo po, nung na-experience ko po yung gano'n na nalalayo sa family, sabi ko, ayaw ko po maging OFW. Nung gano'n po na umaalis ako at andito yung mga pamilya ko, pero ako malayo sa kanila, hindi ko sila nakikita. Sabi ko, na-realize ko lang hindi po ako magtatrabaho sa ibang bansa. Kaya, okay siguro pag pupunta na ibang bansa, para mag-travel, mag-tour, pero yung doon po tayo maghahanap buhay, napakahirap po. Kaya parapakan po natin ang ating mga OFW at ang lahat na nagkasakripiso para sa kanilang pamilya para lang magkaroon kayo ng magandang mga hanap buhay ng mga kabataan natin. Praise God. Alam niyo po, nakakalungkot kasi may mga anak na hindi nila nakikita yung sakripisyo ng magulang nila, lalo-lalo na yung mga naka-abroad, na ilang taon silang hindi nababantayan, pero hindi nila inaasikaso yung kanilang pag-aaral. Amen? Hindi ko na kung magsalita, pero nakakalungkot na may mga gano'n. But praise God, kasi yung mga pamangkin po namin, kahit nasa abroad yung mga magulang nila, talagang inaayos po nila yung kanilang pag-aaral. Amen. So, 2009, second year po kami nun sa law school. Nung yung isang kaklase ko po, ay nag-start po siya ng Bible study. 6 din po kami nun, auntie. Di ba parang kayo po, nung nag-start po yung church, 6 din po sa Bible study, small group, 6 lang din po kami nun. At doon po talaga nakilala ang Panginoong Jesus. Nung pinaliwanag niya po ang grasya, or ang grace, na tinubos ni Jesus ang ating buhay, lalong-lalo na ang ating mga kasalanan, para tayo ay maligtas. At sa totoo lang noon, hindi ko naiintindihan kung ano ba ang role ni Jesus sa buhay natin. Kasi nakakalungkot din, nasasapawan siya ng mga ibang santo. Amen. At kung kani-kanino pa tayo nagdarasal, kung sino-sino pang santo yung tinatawag natin, maliban kay Jesus. At ngayon, nung nakilala natin siya, na siya lang pala ang the only way, the truth, and the life na kailangan nating tawagin, na siyang tunay na makakatulong sa atin, doon po nabago at marami pong chains ang nalaglag sa akin. Marami pong mga maling katuruan ang unti-unti kong nabibitawan, like yung bari-bari, yung pag-iihi ka, bari-bari ka.
Di ba kasi na pag-iika sa'yo mo, bari-bari kasi baka may mulo sa pulso. Na dapat si Jesus, yung tinatawag natin na nagpapakover tayo ng kanyang banal na dugo, yung mga maraming maling paniniwala, ay praise God dahil winash out yung lahat ng Jesus. Dahil si Jesus pa lang, sapat na. Amen. Si Jesus pa lang sapat na. Sabihin mo nga sa katabi mo. Amen. Praise God. At alam niyo po, noong mga taong time na yun, di ba naging Christian na nga po ako sa Baguio 2010. Praise God. Kasi nagbakasyon din po dito sina Pastor Anola and Brother Noel. At hindi ko po alam, naging Christian na rin po sila sa Saudi, sa Hail. So doon ko nakita na hindi rin aksidente na dinala sila ni Lord sa Saudi para makilala din nila si Jesus ng lubusan doon. Amen. Narinig niyo naman yung testimony ni Pastor Noel kung paano niya tinatakbuhan yung mga Christian. Amen. Alam niyo, ganun din po ako. Yung classmate ko po na nag-Bible study, lagi ko po siyang sinusungitan, pinapaya. Sabi ko, ano ba yun? Bible study tayo ng Bible study, hindi pa ako makakapag-review. Oo, ganoon ako sa kanya. Yung nakita ko, ginagamit para ng kalaban. Yung spirit na nasa atin, ayaw niya natanggapin yun. Kaya alam niyo, naniniwala ko sa sinabi ni Kuya Noel kasi last Sunday marami pong nandito na mga parang baguhan, yung mga in-invite po nila na nagkakarpentero, tapos di ba nawala po yung projector. Ilang topic talaga natin dapat last Sunday about evil spirit. How the evil spirit parang works and try to lie, sinungaling at lokohin tayo, nilangin tayo para mag-ilayo tayo sa Diyos. And nakita ko po yung sarili ko noon na malamang takot yung espiritu na yun na makilala kong tunay ang Diyos, kaya nire-reject ko po yung mga ganong pag-aaral, yung mga ganong Bible study. Hanggang sa in-invite na po nila ako sa Victory Church, sa ganitong klaseng church. At gano'n na naman, ang dami-dami ko na ng mga reklamo. Sabi ko, ano ba naman itong church na ito? Parang seminar. Sabi ko, ano ba naman itong church na ito? May PowerPoint presentation. Ano ba itong church na ito? May video. Ganito ba ang church? Di ba, kasi hindi tayo sanay sa gano'n. Sanay tayo upo, tapos, yung ano, hindi ko po sila minamang. Pero yun kasi yung kinagistan natin, di ba, marami chandelier, may mga pausok, gano'n. At doon ko nakita na nung nakaka-attend na po ako ng mga ganitong church at linggo-linggo po na nakakarinig ako ng salita ng Diyos, hinahanap ko na po siya. Alam niyo yung parang gutom na po yung aking spirito na gusto ko pang maraming matutunan. Kaya alam niyo po yung nag-attend ka na ng Sunday service sa umaga, sa hapon na-attend ka na naman ng Sunday service. Diba? Kasi nakukulangan ka dun sa isang message na narinig mo lang ng morning. Di ba minsan, di ba, may afternoon, may 3 p.m. So, maraming ibang churches na ina-attendan namin noon. Lalo na ako kasi yung mga Christian friend ko, iba-iba yung church na ina-attendan nila. Yung isa sa Victory, yung isa sa New Hope, yung isa doon sa may, yung pinuntahan natin, na kumain tayo ng quesadillas. At nakalimutan ko na yung church doon na Christian, pinupuntahan din namin yun. Tapos, praise God, kasi kapag umuwi po ako ng weekend dito po sa Dagupan, si Lord nilid na po kami dito sa AGC. AGC talaga. Kasi nga po si Kuya Noel, noong 2010, nung nagbakasyon po sila noon, naghahanap po sila ng Christian church. Kasi syempre Christian na po sila sa Saudi. So pag-attend kasi tayo doon sa ano dati minsan, parang kulang. Kasi parang halos wala tayong narinig na salita. Kasi routine na yung ginagawa. Parang memorize na natin yung process, di ba? Parang wala tayong nakukuhang bago, hindi tayo na-inspire, hindi tayo na-move, parang gano'n. So, hanggang sa nakilala ni Pastor Noel si Pastor Boy. Praise God. At dito, sa church na to, 2010, nag-attend kami noon. Ang pangalan pa nito ay Malugod Faith. Amen, 2010. Sino na dito ng 2010? Praise God. Nag-start po ito ati siguro 2008. Kasi di ba, parang 2 years pa lang po kayo ng 2010, ano? Amen. So, hanggang sa, minsan dito kami mag-a-attend, minsan sa Baguio ako. At 2012 po, ako nag-graduate ng law school. So, 2012, pinanganak na po ba kayo? Si Diane, pinanganak siya 2012. Wala pa din siya. Anong taon kaya sa message?
Sino na po yung nandito ng 2012, yung mga kabataan natin? Nandito na po. 2012, nandito na po ako ng law school. Amen. At noong 2012, first day ko po ng bar, dito lang po ako nagre-review sa Dagupan. Hindi po ako nag-enroll sa Manila or sa Baguio. In other words, nung first day ko po ng bar, nag-self-study po ako. Self-review. Amen. Kasi, feeling ko papasa. kahit hindi ako mag-enroll. Kasi, basta may magandang pundasyon, kaya. So, noong 2012, grabe po ang burden ko na pupunta po dito. Bakit kanyo? 2012, wala na po akong maaya sa family na pumunta dito. Kaya 2012, pumupunta po ako dito mag-isa. Minsan kasama ko pala si Auntie Lani. Dito si Auntie Lani. Minsan si Auntie Lani kasama ko siya, kaming dalawa lang. Nagre-review ako ng 6 months dito sa Dagupan. Kasi ang board exam namin noon, I guess, November. The entire March, April, May, June, July, August, September, November, 2012, dito po tayo umaattend. Hanggang sa, alam niyo po ang first message na na-attendan ko dito si Ate Marnie, ang nagsasalita. Kayo, Ate Marnie, ang speaker noon ng afternoon service po yun. Kasi noon may afternoon service pa. Praise God. At hanggang sa noong 2013, nung nirelease po yung result ng bar, nakita ko po yung result. Wala po yung pangalan ko. Ang saya-saya. 2012, bagsak po ako ng bar exam. So kung babalik na naman ako dun sa moment na yon, syempre kung mo, magiging abogado kaya ako, di ba? Kaya napakasarap balikan kasi ngayon alam mo na nakikita mo na yung plano ni Lord na papasa ka naman, hindi lang nung panahon na yun, di ba? As of now, kasi nagpasan na natin yun. Pero kung ilalagay mo yung sapatos mo sa panahon na yun na nag-aaral ka pala, di ba napakasakit din yun na hindi tayo bumasa o bumagsak tayo sa isang subject. Nakakala natin tapos na yung buhay natin, tapos na yung plano ni Lord sa buhay natin. Amen? Sino na po yung experience na bumagsak sa subject niya? Oo, sa mathematics, gano'n, or bumagsak sa quiz, bumagsak sa recitation, bumagsak sa performance task. Bumagsak ka na mamay ka? Ay, hindi pa niya na-experience. Ay, si Abby. Alam niyo po, nung bumagsak po ako ng bar, yun talaga yung turning point ko. Yun talaga yung turning point ko na na-test po yung faith ko. Nakita ko po na, kasi na-realize ko talaga this week na sometimes yung pain na na-experience natin ay magiging strength natin yun sa mga susunod pa na challenges na kaarapin natin. Amen? Kaya nakita ko na hindi na sayang yung mga pain na kinikwento ko kanina na wala kaming pang-utang, naingit ako sa ganito, ganyan. Nakakailanganin pala natin yun para eventually makita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Nabuhay talaga siya at since day one, nandoon na siya. Nakikita niya tayong umiiyak, nakikita niya tayong nangungutang, nakikita niya tayong walang pera. Amen! Nung lumabas kasi yung bar exam, yun ang isa sa mga pinaka-lowest na bar result. Sasampu lang po ang pumasa sa SLU out of mga 100 na nag-take. So halos lahat kami bagsak. As compared nung pinakalas, di ba? Yung the best bar ever, sabi nila itong 2022, isa lang po ang bumagsak sa SLU out of 100. So 99 pasado, kung gano'n sila lahat, isa lang hindi. So medyo masakit po sa akin yun, dahil alam ko po na nag-DDL po ako sa law school, alam ko na lagi po ako nasa top 10, pero hindi po ako pumasa. Pero doon ko nakita na hina-humble down pala ako ni Lord, kasi kung hindi niya gagawin yun, magiging super arrogant po ako, magiging mataas po ako na, dali-dali lang pala ng bar eh. Alam niyo, pina-experience niya po sa akin yun para matest talaga yung faith ko, kasi bakit kanyo? Nung nakita ko po yung result, na bagsak po ako, ang iyak ko po ay tears of joy. Tears, alam niyo po yung may assurance na, sabi ko kay Lord, manalo, matalo, praise God pa rin. Bagsak man, pasado, praise God pa rin. Yung alam mo yung nasabi ko talaga na, Lord, hindi ako mag-turn back sa'yo, hindi ako mag-turn away sa'yo, dahil lang sa bumagsak ako. Hindi ba? Kaya ba natin sabihin yon na kapag namatayan tayo, mamatay man yung mga natin sa buhay, hindi ka
tatalikod sa Panginoon, na magsaserve ka pa rin kay Lord. Alam niyo, doon talaga matitest yung pananalig or pananampalataya natin sa Kanya, na kahit not in our favor, yung circumstance, ay susunod at maniniwala pa rin tayo that everything will work together for good. Amen. Kaya nung iyak ko noon, ang saya-saya nung iyak ko na, parang alam niyo yung panatag na bahala na si Lord. Ganon, kasi alam ko hindi siya natutulog. At doon ko talaga nakita na hindi aksidente na ginawa niya akong Kristiyano nung law school. Kasi piniprepare niya pala ako doon sa pagbagsak ko sa bar. Kasi kung hindi ko po kilala si Jesus, nung bumagsak po ako ng bar, siguro may tendency na sometimes mag-suicide tayo. Kasi bakit ganun kung laude ka? Kasi kung laude po tayo nag-graduate ng college, tapos lagi kang DL, nasa top 10 ka, tapos bagsak ka. Kaya doon ko nakita kung gaano kailangan ng tao yung kailangan ng Diyos yung mga tao na nag-suicide at pinawawalan ng pag-asa. Kasi kung hindi ganun ka-firm yung paniniwala natin sa Diyos, madali po tayong bibitaw sa patibong ng kalaban. Amen. At madadapa po talaga tayo. Praise God. So, ayun po, nag-move on na po ako. 2013, nag-enroll na po ako sa Manila for the bar review ng second take ko. Kaya noong 2013, halos buong taon nasa Manila po ako kasi hindi na po talaga ako bumalik ng Dagupan. Nang pagbalik ko dito, tapos na po yung bar. So, nakabalik po ako sa AGC November ng 2013 na halos isang taon po akong nawala dito. Tapos, praise God kasi since nung nag-take po ako ng bar, dire-diretso na po ako nag-attend dito ng 2013, tapos nag-bakasyon din po sina ate noon, diba, Sister Luisita. Nag-bakasyon sila ng 2013, October, November, December. Magkakasama tayo, diba, 2013, halos kumpleto pati si kuya ko. Sila mama at papay ko lang ang wala, tapos doon naging Christian naman si Sister Luisita. Ngayon, palamakan natin si Lord. Kasi noong 2013, nung sabay-sabay silang nagbakasyon, binayman study ni Kuya Noel kami, tapos si Ate Luisita. Grabe, ang dami-dami namin tanong noon kay Pastor Noel ng 2013. Hanggang sa noong 2014 na nga, may result na ng March. At doon na po, pumasa na po tayo at naging abogado. Palapakan po natin si Lord. At noong 2014 na naging abogado po tayo, doon ko po unang na-experience yung recognition of graduates and honor students sa AGC. Hindi ko alam kung ginagawa nila itong before pa, pero noong 2014 na naging abogado po ako, inawardan niyo po ako dito sa church. At yung ibinigay niyo po sa akin hanggang ngayon naka-display pa po doon sa bahay ni Lord. At tiniling alam ko yung parang plato doon na may verse. Galing po yun sa AGC, binigay po nila yun sa akin noong 2014 kasi taon-taon po nag-award po ng graduates dito. At last year parang hindi nagkaroon kasi pandemic yata. Alam ko suspended yung, di ba, nabago-bago yung graduation. Kaya alam mo Ate Marnie, nung nag-uusap tayo nung Friday yata or Thursday kung sino yung ma-awardan, kung dapat yung active lang pa or yung hindi active. Sabi ko, active ba niya or hindi awardan natin? Kasi hindi natin alam kung paano sila gagamitin ni Lord dito sa church eventually later on. Amen? Palpakan natin si Lord. Kasi, alam nyo, kahit na sa paningin ninyo, simpleng bagay lang po na inawardan nyo po ako noong 2014 sa pagpasa ko ng bar. Sa akin po, napakalaking bagay po noon na ma-acknowledge po ng isang church na party pala ako ng church na yon. May pamilya pala ako dito sa Dagupan na akala ko doon lang sa Baguio. I hope the awardees will later realize that na hindi aksidente na ang Diyos na nagpapangaral sa atin at hindi po ang AGC. Kaya pagkatayo po kayo dito mamaya, hindi po galing yan sa amin. Hindi po yan galing kay Ate Esther, kay Ate Marnie, or sino man yung nag-prepare yan, or sa akin din ako yung pumirma. Ang Diyos po ang nagtalaga sa inyo dyan. At doon ko po nakita yung anointing. Kasi noon talaga, noong 2014, na nakikinig-kinig lang po ako dito kay Pastor Boy, kay Brother Deeds, sa mga nagsasalita dito. Noong 2014,
akalain ko ba na magiging head pastor po ako ng church na ito? Amen. Nung mga taon na yun, akalain ko ba na magiging chairman po ako ng church? Wala. Never ko pong naisip at never ko pong pinangarap na gagawin kanyang chairman o ng pastor ng church na ito. Kaya ito po yung challenge ko po sa inyo. Huwag po nating mamaliitin yung kayang gawin ng Panginoong Diyos sa atin habang nakaupo po kayo dyan. Maaring ngayon, akala nyo walang patutunguhan yung buhay nyo or lagi kayong nakasak kadiliman, pero there's an assurance na kapag na kay Jesus tayo, there's light at the end of the tunnel. May liwanag. Amen? Praise God. So hindi ko po alam kung ano po ang plano ng Diyos sa inyo. Ito po yung last part ng message, babasahin ko po sa inyo. Kasi ito talaga ang nag-confirm sa akin na dapat ko po itong i-share sa inyo. Amen. Nung binabasa ko po itong last part ng message, dito ko na na-realize na kailangan po natin mag-obey. Sabi po dito, hindi ko alam kung ano ang plano ng Diyos sa inyo, pero for sure, maganda yun. Amen! At mangyayari yun kung susunod tayo sa Kanya. Kung susunod tayo sa Kanya, we have to obey. Kasi we are free to disobey Him. Amen. Malaya tayo na huwag natin siyang sundin. Pero malaya din tayong sumunod. Amen. And praise God. Dahil alam ko po na kapag susunod po tayo sa Diyos, mangyayari at mangyayari po ang plano niya sa ating buhay. So with that, to God be the glory.